Pansamantala po tayong titigil muna sa ating pong series sa 1689. Meron pa tayong naiwang mahalagang bahagi ng pag-aaral natin doon sa chapter 25 patungkol sa marriage. And I guess mas maganda siguro next Sunday na natin ito pag-usapan. At for the meantime, we will be discussing about Christmas. Because people are celebrating Christmas nowadays. So why don't we talk about that? And itong paksa natin na tatalakayin ay hindi naman po ito isang bagay na para ngayon lang. In fact, I believe ito po ay na talakay na natin sa nakaraan. Meron akong notes dito na I think mga 2010, yung huli po na atin pong nabigyan ng pansin itong paksa na ito. So, although may mga ilang pagbabago lang na ginawa ako sa aking outline, but this is not a new one. This is something that we have already discussed in the past. And the topic that we are going to discuss is this: should Christians celebrate Christmas? Dapat ba talagang magdiwang ng Kapaskuhan ang mga Kristiyano? Now, bakit ito dapat nating pag-usapan? Kasi ang paksa na ito ay naging controversial din sa ibang mga mananampalataya. At may iba't ibang posisyon at pananaw ang ilan dito. May mga naniniwala na hindi dapat nating ipagdiwang ang Christmas. Meron naman, okay lang na ipagdiwang ang Christmas. Meron naman, apathy. Bahala kayo. Kung anong gusto nyo. So parang ganyan. So, mahalaga ito. Pero, tayo mga kapatid, bilang Christian, ang ating aim sa buhay ay luwalhatiin ang Diyos sa totoong mundo na naroon tayo. And Christmas is part of the real world in which we live. And that's why it is but right to have a clear perspective both of what should be our attitude and action about the season. So that is something that we are going to discuss, and I'll try my best to be brief dito sa ating discussion, or yung aking part, so we can have time for our questions and answer. So, tatlong bagay ang ating titingnan ngayon. Unang-una ay... andito pala. Ba't ba ako naghihintay? Ayan. We will be looking at the setbacks to confront. Yan ang ginamit kong salita. Pag sinabing setbacks, yung mga pressures, mga challenges. And then situations to consider. And then scriptures to counsel. So 3 things: setbacks to confront, situations to consider, and scriptures to counsel. So if you notice, Psalm 20:10, I guess, iba yung aking outline doon. Binago ko lang ngayon. Pero yung mga sasabihin ko ngayon, essentially, ay maaaring pareho lang. At gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, may mga ilang pagbabago akong ginawa. Pero yung pa rin ang notes ko, ito, pansinin nyo. Wala akong, handwritten pa to, kapatid. So, hindi ko talaga tinype. Anyway, pero mayroon akong mga binago lang sa aking outline. Okay, now, una, we'll be looking at the setbacks to confront. What are the setbacks? Number 1 is I called it the power of tradition. That's the power of tradition. And then, personal attachment and detachment, and then pressure from the society. So, tatlong bagay lang yung titingnan natin. Una, the power of tradition. Mahirap husgahan ito dahil hindi lamang mahirap basagin ang isang nakagisnan at nakagawian mo na. Lalo na kung ito'y nananalaytay na sa ating lahi.
may mga tradisyon na talagang hindi na natin halos hindi na tayo makaalis doon, no? Marami 'yan. Reunion, no? Meron talagang iba, talagang pagdating sa reunion, hindi sila po pwedeng wala ron, no? Meron tayong mga tradisyon na wala rin sa Bible, pero ginagawa natin. Nagmamano ang mga mas nakakabata sa nakatatanda, wala naman sa Bible 'yon, no? At iba pang mga gawi, no? At katulad ng ginagawa natin itong Christmas season. Bagamat malinaw na may mga malinaw na tradisyon na halaw sa mga paganong konsepto, pero may mga tradisyon naman na pwede nating sabihin good. Though it is not, we cannot find that in the Bible. But the one thing that we can say is this: tradition is very powerful, no? It has influence in our lives. Nung nagpunta kami sa Melbourne, no, nagkataon nung araw na yun ay holiday. Alam niyo kung bakit holiday? Sa kanila, pag holiday at talagang walang pasok, no, walang ano. At alam niyo kung anong dahilan? Sapagkat karera ng kabayo. No, totoo 'yun. At yung karera ng kabayo na 'yon, matagal na nilang tradisyon. Kapag may karera ng kabayo, tumitigil ang lahat sa kanilang trabaho, sapagkat malaking bahagi na 'yan sa kanilang kasaysayan. No? Karera ng kabayo. Anyan, malaki yung karerahan ng kabayo sa lugar nila. Imagine mo 'yun? No, kung isipin mo, nakakatawa naman, ano? Pero sa kanila, ano na yon? Bahagi na ng kanilang buhay yon. Okay? Another thing, personal attachment and detachment. Pag sinabi natin personal attachment and detachment, naka-attach na sa iyo yung isang bagay na ginagawa mo, o kaya naman naka-detach ka. Ano? Ayaw mo. No? So, may mga ganyan. Yung may sentimental attachment and detachment in the ways of celebrating it or not. Nakalapat na yun sa iyong emosyon, sa iyong damdamin. No? Mahirap nang alisin ang isang gawain na hinahanap-hanap o nasanay na sa iyong naturalesa. At sa kabilang dako, mahirap ka namang kumbinsihin sa isang gawain hindi mo naman kinasanayan. Tama ba? Hindi ka naman sanay. Ba't mo gagawin yon? So, yun ang isang bagay. Pangatlo, yung sinabi ko ritong pressure from the society. Whether we like it or not, we belong to a particular society. Kung ano ang ginagawa ng iyong kapaligiran, hindi pwedeng hindi maka-apekto sa iyo. Anong klase kayang larawan, no, ang maipipinta sa pagkatao mo kung ang lahat ng mga tao ganito ang ginagawa at ikaw ay hindi? Ang hirap, di ba? Parang ito, madalas ko na naibibigay na illustration sa inyo. Diyan sa Pasita, merong lugar dyan na kung tawaging Kalye Pogi. No? At pagka ganitong araw, ganitong season, pag pumunta kayo sa gabi, napakaganda ng kalye na yan. Bakit? Lahat ng bahay dyan, may Christmas light. At yung Christmas light, hindi lang yung bastang umiilaw. Minsan yung buong bahay nila, nilalagyan nila ng Christmas light, naka-design yun. Kaya pag dumaan kayo sa gabi, ang ganda-ganda talaga. Lahat ng bahay doon, meron kayong tawag sa kanila, Kalye Pogi. Ngayon, isipin mo, naputulan ka ng kuryente. No? Sa araw ng Christmas season. No? Nakakahiya. No? Kasi nga, ikaw lang ang makikitang kakaiba. Ang dilim, samantalang yung buong kalye, bawat dadaan doon, no? At sa'yo mapapatingin, ay, ang dilim, no? Anong klaseng bahay ito? Ito ang sumira ng kagandahan ng kalye. Isipin niyo yung ganun, di ba? So, whether we like it or not, we belong to a society, and sometimes, yung pressure ng society ay nakakapaghila sa ating gumawa ng isang bagay na maaari namang mahirap gawin, pero kinakailangan mong gawin dahil yon ang dinidikta ng ating kapaligiran. Pero dapat malinaw sa atin, mga kapatid, hindi tayo dapat napipressure ng kapaligiran
sa mga mahahalagang bagay na ating pinagpapasyahan. Ulitin ko, we should not be pressured by our society in the things that matters most. The things that matters most, especially sa mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Okay? So, as I said kanina, mahirap talaga pagka nasa sa isang lugar ka, ganito ginagawa ng karamihan, at ikaw lang ang hindi. Minsan mapapagaya ka na talaga sa kanila. No? So, pero ulitin ko, pwede tayong gumaya, pwede tayong umayon, pero sa mga mahalagang bagay, lalo na may kinalaman sa ating pananampalataya, hindi tayo dapat nape-pressure ng ating lipunan. Hindi tayo dapat hindi tayo nanliliit sa ating sarili kapag tayo lamang ang naiiba sa lahat. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2 eh. 'Di ba? Ang sabi ng Romans 12 verse 2, yung atin daw isip, we have to renew it, no? By the renewing of our mind. So we have to renew our mind na umaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo dapat pressure ng kapaligiran sa mga bagay na pinagpapasyahan natin. At hindi itong kukontrol sa ating mga paninindigan, bagkus ang isip at ang budhi ay iniimpluwensyahan at pinaggagalaw ng katotohanan ng kanyang salita. Ang bagapag natin na hindi kung ano ang sasabihin ng tao, kundi kung ano ang damdamin sa atin ng ating Panginoon. On the other hand, it is not wrong to accommodate some practices on an amoral issues. There are some amoral issues. Di ba si Paul, 1 Corinthians 9 yata yun, sabi niya, di ba, I think verses 19 and the following, na sabi niya sa mga alipin ako eh. Sa mga master ako eh. Sa mga Hudyo ako eh. Sa mga Gentile ako eh. Now, just for the sake of sharing the gospel of Christ. And therefore, sometimes, no, may mga gawi tayo sa buhay na kinakailangan natin maaring i-level sa gawi ng iba na hindi naman masama para lang maabot sila ng ebanghelyo ng Panginoon. No? Pagka nagtuturo kami ng salita ng Diyos sa mga squatter area, no, sa mga slum area, hindi ka nagsusuot ng napakagagarang damit. Kasi maiilang sila sa iyo. Suot ka ng mga simpleng damit. Yung mga halos, hindi naman kinakalang gula-gulan pero mga simple, di ba? Dahil para hindi, para mag-blend ka sa kanila. Hindi masama yun. No, kayo magsusuot ka, naka-necktie ka pa, punta ka lang naman doon sa Riles, di ba? Diyan sa, naka-necktie ka pa. Maiilang yung mga tao, baka hindi makipag-usap sa iyo. Naintindihan natin. So, the point, ganun ang sinabi ni Paul. Sa mga bagay na maaaring kinakailangan niyang bumaba o makilevel, nakita niyo si Pablo kung paano makipag-usap nung nandoon siya sa Acts 17. Makikita natin yung sa Athens, mga Areopagos, pagka, alam niya, mga philosopher yung mga tao doon, kaya of course, pinagagana niya yung kanyang philosophical mind. Pero pagka sa mga simpleng tao, hindi siya nagtuturo ng mga bagay na mahirap intindihin, na above the head. Alam niyo may mga tao nagtuturo laging above the head eh. Dito lang dumadaan, no? Kasi nga hindi naiintindihan yung mga pinag-uusapan. So, that's the one thing, setbacks to confront in terms of should we celebrate Christmas or not? Then, the situations to consider. Now, ito yung situation na i-consider natin. Unang-una, no scriptural basis exists for commemorating Christ's birth as designated day of religious observance. Yan ang isang katotohanan at indisputable yung bagay na yan. There is no biblical warrant or biblical basis para tayo ay mag-celebrate ng kapanganakan ni Kristo bilang isang araw ng isang religious observance. No? Now, I did not say that there is no word about the birth of Christ. Of course, meron. Nor we should not think or remember the birth of Christ. Hindi yun. Ang punto doon, yung tinatawag na
meron bang utos na mag-celebrate patungkol sa kapanganakan? Now, wala tayong makikita. No? Pero meron tayong makikitang kwento patungkol sa kapanganakan. Makikita natin ang ganda at wonder ng story of the birth of Christ, kung paano hinubad ni Kristo ang lahat ng kanyang kalwalatian, ang lahat ng kanyang karangalan, ang pagka-Diyos, at kung paano ibinaba niya ang kanyang sarili at ipinailalim ang kanyang sarili sa batas at kasaysayan ng sangkatauhan. Binaba ni Kristo ang kanyang kalalagayang napakatayog at hindi kayang abutin ng sinuman. At ito'y una niyang ipinamalas nung siya ay ipinanganak ng isang babae sa isang pasabsaban. No? So, yun ay isang bagay na malinaw, no? Pero meron bang utos? Meron bang warrant? May basis ba to celebrate? Something that we cannot find in the Bible. Now, we can find in the Bible, we should remember or celebrate the death of Christ. True? True? True what? How can we celebrate the death of Christ? True? True? Paano isi-celebrate? True? Lord's Supper. Parang nasa dulo na kasi ng dila ko eh. True Lord's Supper, di ba? Kaya nga tayo naglo-Lord's Supper kasi inaalala natin ang kamatayan. Pero, walang utos na alalahanin natin ang kanyang kapanganakan. No? So, we are convinced na ang bawat seremonya o celebration, lalo na kung ikinakabit ito sa pananampalatayang Kristiyano, dapat may basihan, no? Sa banal na kasulatan. Or else, i-consider natin yan na tradisyon ng tao, into which, yung ating Christian conscience ay hindi dapat bounded doon. So mayroon ka na bang narinig na nagsabi, alam mo, sinicelebrate namin yung Christmas kasi yan ang utos sa amin ng Panginoon. Meron bang narinig na ganyan? Yan ang utos ng Biblia. Wala. Bakit? Wala eh. We are commanded to remember, as I said, this date. You are commanded to observe the Lord's Day. We are commanded to make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, which we are going to do this morning. We are commanded to sing hymns, psalms, and spiritual songs. These are not traditions of men. Those are laid upon on our conscience by the explicit command in the scripture and by the example of the apostle and early Christian. But about celebration of Christmas, no, we cannot find that. Okay? So that's something yung isang situation ay i-consider natin. Pangalawa, the designation of December 25 as a day, a special day, originates from a blend of pseudo-Christian practices and pagan traditions. That is something that we cannot dispute, no? So, historian accurately prove it na ang December 25 ay kapanganakan sa paniniwala ng mga paganong tao nung unang panahon na kapanganakan ng isang sun god, isang Diyos na araw na ang pangalan ay si Mitra. Hindi si Ramon Mitra yan ha. At 2 linggo bago ang araw ng December 25 ay merong mga festivities na kung tawagin ay Feast of Natis Invicti. Hina-highlight dito ay mga parada, mga kandila na sinisindi at pinaparada sa bawat kalye at naglalagay ng mga green trees, mga puno, no? At merong espesyal na mga tugtugin. Yan ay para i-celebrate ang birthday ng sun god na kung tawagin ay si Mitra. So, ang punto rito, mga kapatid, from the 1st, 2nd, and 3rd century, there was no celebration of Christmas. There was no celebration because there was no command.
no, to celebrate Christmas. At si Constantine the Great, nung nagsabi siya na siya ay isang Christian noong 336 AD. Alam natin yung kwento ni Constantine, di ba? Isang emperor na meron daw sa kanyang pangangabayo patungo sa isang lugar, nakakita siya ng krus at ininterpret niya yon na si Christ. At dahil doon, diniklara niya na siya isang Christian at ginawa niya ang buong Roman Empire na ang magiging religion ay Christianity. Nung araw, kung ano ang relihiyon ng hari, yun ang relihiyon ng mga tao na kanyang sinasakupan. So, nung diniklara ni Constantine the Great na ang buong Roman Empire na isa ng Christian, ang isa sa mga issue na haharapin ay yung kapanganakan ni Kristo, ba't hindi sineselebrate? Kaya nga, inadapt ni Constantine yung celebration ng December 25 ng mga pagan at ito'y ginamit niya bilang namang sa counterpart noon, sa kabilang bahagi, na maging celebration naman ng kapanganakan ni Kristo. No? Siguro, ang prinsipyo ni Constantine ay, if you cannot beat them, join them. Something like that. May mga Kristiyano na nag-object nung panahon na yon, mga theologian na katulad nila Tertullian, nila Chrysostom, at ng iba pa. Pero mas nanaig ang sinabi ng emperor, ang hari, at naging celebration na since then, ang December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Ikatlo, the current concept of celebration is commercialized and humanistic. It is something that we cannot avoid right now, especially in our time. No? But it's the talk of the town whenever Christmas season is coming. Peace, of course. Tama naman yun. Pero meron pang decoration, gifts, joy, new clothes. Now, I'm not saying na ang lahat ng ito ay masama. In fact, maganda yan. At napapansin natin na kapag dumarating ang Pasko ay mga bago ang ating mga damit. No? May mga bago tayong mga suot at may mga bagong gamit. No? At minsan may mga dumarating na regalo sa harapan. Wala pang alay ngayon. Dati may mga alay na nandito, pero hanggang wala pa. Joke lang. So, yeah, they're not bad at all, brethren. They're all good, no? But if we say that Christmas is about the birth of Christ, the spirit of celebration must not start with man and end with man. It must start with Christ. His person, His glory, His wonders, the wondrous story of incarnation, and the plan of salvation. Yun ang dapat sentro. Diba? At isang bagay na dapat din nating pag-usapan at tingnan yan sa ating isip at sa ating puso ngayon. No? At syempre, isang bagay na gusto kong sabihin na nakalimutan kong ilagay dyan, no? Mayroon namang magandang bagay talaga na dumarating kapag ang nangyayari kapag dumarating ang season na ito. Ang mga tao ay nagiging generous, palabigay. At isang bagay na dapat na ikatuwa natin, di ba? Nagiging generous ang mga tao, no? Nagiging palabigay, no? Nagpapakain, nanlilibre, no? At marami pang iba. Kaya nga pagdating ng Christmas season, no? Nakalimutan mo na yung diet. At pagdating ng nagtaba na at tumaas na mga sugar, tumaas na rin ang mga cholesterol nating lahat. Yan. Pero yung generosity is something that we want, diba? Something that we admire because we believe that God is a generous God. We believe that we are saved because of God's generosity. Naligtas tayo dahil ang Diyos ay napakabuti, siya ay mapagbigay. At yung isang bagay na dapat na naging bahagi ng ating puso. Ngayon, yun yung situations. So, ngayon, punta na tayo sa scriptures. Ano ba ang sabi ng Biblia? Gusto ko muna sabihin, mga kapatid, by note, our attitudes and actions toward Christmas celebration should align with the balanced principles of the Bible. No? Ang ibig kong sabihin, may mga grupo na completely they reject the celebration, which dapat okay lang yon, wala namang problema. Ang point lang, kapag nireject nila yung celebration ng Christmas, anong ginagawa nila? Ito.
kinokondemn naman nila yung iba. Dinidemonize nila yung iba. So, our attitude and action toward Christmas celebration should align with a balance, but we should respect the conviction of others without condemning them, without condemnation. Respect them. Okay? Or if you don't want to celebrate, okay lang. That's your view, that's your point. As I said, hindi ka nagkakasala. Kasi wala namang utos sa Bible na i-celebrate ang kapanganakan ni Kristo. Pero wag mong i-condemn yung iba. No? Wag mong i-condemn. Kapag kinondemn mo, nagkakasala ka na. No? Nagkakasala ka na. Isa pa, evaluate practices not by their origins but their moral alignment. Ang iba, sinasabi nila, wala naman yan sa Bible. At isa pa, pagan pala yan. Sabi niya, pastor, dapat hindi natin yan gawin. Now, ulitin ko, mga kapatid, when we evaluate practices, it should not be by origins, but by their moral alignment. Ang ibig sabihin, ng punto na ito, tama, mayroon bang binaviolate sa morality natin? May binaviolate ba sa prinsipyo ng scripture? No? Halimbawa, kasi pag sinabi natin origin, pagan, alam niyo ba na yung botones, katulad nito, suit ko, may botones, kaya talagang naglagay ako ng botones ngayon dahil sasabihin ko yan no? Kasi yung botones, alam niyo ba ang origin ng botones? Pagan yan. Naglalagay sila ng botones kasi paniniwala nila, yan ay lumalaban sa mga espiritu na nasa labas, no? Na maaring pumasok sa loob ng pagkatao mo. Kaya pag may botones ka, may panlaban ka. Ngayon, yan ba ang dahilan kung bakit kayo may botones ngayon? Hindi. No? Tama? Kasi kung walang botones, edi ang hirap hubarin tong damit na to. No? O kaya naman, maganda yung botones sa bahagi yan ng fashion. We are not thinking of its origin anymore. We are thinking of its, what? Its present benefits to us. Pero, kung magiging stricto tayo, yung origin ng botones, pagan yan. Naintindihan niyo yun? Pagan yan. So, dahil pagan yan, pag na tayo magbotones, mag-zipper na lang. Hindi ko alam kung mayroong pagan origin naman yung zipper. Hindi ko pa napag-aralan. Naintindihan natin. Baka sa susunod na, pag may nakita tayong pagan, hindi talagang, baka bandang huli, hindi na tayo magsusuot ng damit. Kasi ang hirap ipasok ng mga damit kung walang mga ganyang mga, di ba, bagay. Naintindihan natin yung mga kapatid. May mga pagan talaga na practice nung unang panahon pa. In fact, yung sabi, dapat pag sabi, Merry Christmas, masama yun? Alam niyo ba, maging yung araw natin, pagan yan. Sun, moon, Monday, may mga pagan gods yan. Tuesday, Wednesday, lahat yan. Pero di ba bumabati tayo, Happy Monday, Happy Sunday, di ba? Masabi tayo ng ganyan. Hindi natin dapat din gamitin yun kasi pagan yan in origin. Marami tayong sisirain kung tutuusin kung magiging stricto tayo doon sa tinatawag na origin principle instead of moral alignment principle. So, yun yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Ngayon, ang gawin natin, basahin natin ang Romans chapter 14. Buksan yung mga Bible nyo. Romans 14. Verses 1 to 23. Basahin natin sa Tagalog. Romans 14. Basahin natin ang buong kabanata. Romans 14. Ngunit, ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo hindi upang mag-away-away tungkol sa mga kuro-kuro. May mga taong naniniwala na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng gulay. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagat sila'y tinatanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alipin ng iba sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal. Subalit siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo.
May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa sa iba. Ngunit may iba naman nagpapahalaga sa bawat araw, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang mamamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y mamamatay. Kung mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil din dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. At ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paano buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Huwag na tayong humatol sa isa't isa, kundi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos sa Panginoong Hesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili maliban doon sa nagpapalagay na ang isang bagay ay marumi, sa kanya ito ay marumi. Kung dahil sa pagkain ay nasasakta ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ng ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ang mga taong alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Huwag nga ninyong hayaan na ang inyong kabutihan ay masabing masama. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at ang pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masama para sa iyo na sa pamamagitan ng iyong kinain ay matisod ang iba. Mabuti ang hindi kumain ng karne, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod sa iyong kapatid. Ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili dahil sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Verse 23, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi batay sa pananampalataya. At anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So, ano yung context dong binasa natin? Paul is trying to teach Christians to stop judging each other regarding secondary matters of religious practice about food and holy days. So, ilang prinsipyo ang pwede nating makita dito. Unang-una, acknowledge that matter is not inherently evil. Matter is not inherently, yan ang sinabi sa verse 14, di ba? So, vegetarian ka ba? O hindi? Kakain ka ba ng handog na pagkain inihandog sa mga idolo o hindi? Sabi ni Pablo, you miss the point. Walang pagkaing masama. Kahit na kanino man ito inihandog. Walang material na bagay na masama kung ito'y galing sa Diyos. So, ang punto ron, kung i-apply natin yan sa celebration ng Christmas, lagi nating titingnan ay masama ba yung ginagawa mo o hindi? Meron ka bang nilalabag sa banal na kasulatan? Totoo, walang utos. Pero masama ba ang araw na ito? Anong pagkakaiba ng araw na ito sa araw na ito? No? So, hindi issue kung dapat ba nating alalahanin ang kapanganakan, kundi ano ang ginagawa natin sa ating mga tahanan. Yun ang issue. Pwede bang maglagay ng Christmas tree? Kung ayaw mo, wag. Lalo na kung masikip ang bahay mo, maglalagay ka pa ng Christmas tree. No?
Pero ang tanong, evil ba yung tree? Di ba yung tree is God's creature? Whatever tree it is. No, siyempre yung tree na nilalagay mo sa bahay, plastic yun. No? Pero the tree itself, cards, the colored light, may kislap-kislap na yun. Meron bang evil sa patay-sindi na ilaw? Ha? Palagay ko wala. Kasi alam mo, pagka nasa traffic ka, patay-sindi rin yung ilaw. Kung hindi yan nakakaroon ng collision. Meron bang evil sa gift? Sa bagong damit? Of course. Diba? Walang evil doon. Meron bang evil sa pagbibigay sa mga bata ng regalo pag Pasko? Ngayon, meron silang parang Thanksgiving sa taas. No? May kainan, merong regalo, siguro. May evil ba doon? Sabi ng Matthew 7:11, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. So, there is no evil in giving. 1 Thessalonians 4:3 about food. Food is created by God to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So, is there any evil having food in your table? In the 24th, in the eve of Christmas, day of celebration. Therefore, it is wrong to take things as evil, but the question is, what is your motive having these things? Oh, naglagay ka ng Christmas light. Why? Because para makapansin ka ng mga tao na may pinakamagandang Christmas light sa inyong street. Nakita mo, ang ganda ng Christmas light. Tatapatan ko to. No? Ganun ba? Yun bang motive mo? So we will be judged according to our motive. Bakit ka naglagay ng maraming pagkain? Kasi para maging masagana ang aming taon. Tama ba yun? Diba ang pagkain ay pagkain? Hindi para magpahayag at mag-invite ng espiritu ng kasaganaan. Baka ang ini-invite mo ay espiritu ng heart attack. O kapag sa dami ng pagkain na naroon. So, lagi mong tatanong, ano ba yung motive? What is the motive? So, our motive will measure whether what we have done is evil or not on the matter itself. No evil in matter. As much as we say, there is no Christian t-shirt, there's no Christian microphone, there's no Christian pulpit, because Christianity is not on the matter, it is on the heart. Right? Then, our personal conviction must be submitted to the Lordship of Christ. We must have an individual conviction under the Lordship of Christ. Yan sinasabi sa verses 4 to 9, di ba? Anong sinabi sa verses 4 to 9? Basahin lang natin uli. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga sa Panginoon. Ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay sapagkat dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya upang siya maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ang emphasis lalo na sa verse 5, tingnan natin, may taong nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa sa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Di ba? Special tong araw na to para sa akin. No? Ikaw naman, hindi lahat ng araw, kaya ang kanta ko, di ba? Kanta niya, yun, ng Pasko ay sumapit, araw-araw ay Pasko. Di ba meron ganun? Ano yung kanta na yun? Yung bandang huli. Di ba? What's wrong? Kung yan ang pananaw mo, sa'yo yan. Sabi ni Paul, may mga tao nagpapahalaga sa isang araw, mahalaga tong araw na to. Ikaw naman, pare-pareho lang yung araw. Hindi, okay lang. Kung pare-pareho sa'yo ang bawat araw, pantay-pantay sa'yo ang bawat araw, okay lang. Kung isang tao nagpapahalaga sa isang araw na higit sa ibang mga araw,
Walang problema, sabi ni Pablo. Verse 5. Therefore, we must have a conviction that is influenced not by the majority, but by the Lord Jesus Christ. Now, Paul here is assuming na walang perfect uniformity even among Christians. No? We try yung mga iba, may mga church, they try to be uniform in everything. Pati sa pagpasok sa church, puro nakaputi. No? Di ba meron kayo nakitang ganyan? Mga nagsisip, lahat nakaputi. Kaya pagka ibang suot mo, parang maiilang ka, uwi na ako. No? Merong church din sa ibang bansa, no, sa England. Sabi ko, Matt, hindi ba tayo pupunta sa church na yun? Sabi ko kay Matt. Punta ron, sabi niya. Pag pupunta ka doon, dapat naka-necktie ka. No? Tapos naka-coat ka. Tapos ang dala mong Bible, King James. Kaya pag magbabasa ka na, pagka mag-ano ka, dapat thou, puro thou, why askest thou? Huwag na tayo punta ron. Ano? Maiilang ka, di ba? Nakamaong ka. Kahit Levi's pa yan. Ang tingin mo naman, mga coat and tie, kakaiba ka. Hindi naman yun ang picture ng church sa New Testament. And even Paul himself assumed that there is no uniformity even among Christians. We are uniform in terms of our belief in salvation. We are uniform in terms of our experience of the gospel. We are uniform in our theological conviction that is clear in the Bible, but not in the things that are not clear in the Bible. Every day is God's day. Even December 25. The money in which you spend or not to spend in Christmas season is owned by the Lord. Yung pera na ginamit mo sa panahon ng Christmas season at yung pera na ginamit mo sa panahon na hindi Christmas season, galing lahat sa Panginoon. And you should give account of what you have done here on earth. Ang pagkakaroon ng maraming feasting, hindi evil yan, as long as it is done under the Lordship of Christ. We are doing this because of God's blessing. We are doing this in response to the goodness of God in our lives, no? And we want to share our blessing to others. That's under the Lordship of Christ. But if you are doing these things because you want to be boast of your condition before man, and that is something that is bad and evil. Then, refrain from judging those whose perception differ from your own. We must not stand in judgment sa ibang mga tao na iba yung ginagawa. Yan sinabi sa verse 3. Basahin ko lang. Verse 3, huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat sila'y tinatanggap ng Diyos. Verse 4, sino ka bang humahatol sa alipin ng iba? Verse 10, at ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos? So ano sinasabi rito? No? We should not let's refrain from judging those whose perceptions differ from ours, no? Especially if we cannot read the heart and the motive of man, no? Yung mga tao, palabigay sila pagdating ng Christmas season. And I'm so thankful for them. In fact, sa PGH, may mga nagpupunta ron, no? Binabayaran yung mga pasyente. May pupunta sa cashier, sasabihin, magkano ba yung bill ng tao? Hindi nagpapakilala sa araw ng Pasko bilang pasasalamat niya sa Panginoon. That's fun thing. That's good, di ba?
Kung sino man siya. Dahil lalo na kung Kristiyano siya. So hindi natin ma-judge yung motive ng isang tao. Pero hindi rin natin ma-judge yung motive ng isang tao kung hindi niya ginagawa yung isang bagay na hindi niya nakasanayang gawin. Huwag natin siyang i-judge. Okay? And then last but not the least, be careful not to unnecessarily violate your conscience or that of others. As I said, hindi tayo dapat napipressure ng ating kapaligiran. Lalo na sa mga bagay na napakahalaga. No? Ang ating mga desisyon ay dapat govern ng scripture. Pero, isang bagay din, kung ano yung nandito sa budhi mo, hindi mo dapat bina-violate. Dapat mo sigurong gagawin ay mag-aral, lagyan ng knowledge, information, kung ito ba ay tama o hindi, para mabago o mapalago yung conscience. At huwag mo rin i-violate yung conscience ng iba. Sapagkat kung ginagawa mo yon, nagiging katitisuran ka sa iba at ikaw ngayon ay nagkakasala. Ang gusto kong sabihin, let us have a proper exercise of Christian liberty. Magkaroon tayo ng tamang pagsasapamuhay ng kalayaang Kristiyano at kalayaan ng ating budhi. Okay, tama na. Not 10:15 na eh. Meron ho kayong gustong itanong, mga 5 minuto lang ang ating gagamitin. O tanong o clarification. Yes, Alan. Tama. 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 Oo, wala naman sinabi sa Bible na pag birthday mo, mag-celebrate ka eh. No? Wala naman. Tama yun. At saka isa pa, maging sa we're doing some practices even among churches which is not actually part ng regulative principle. Halimbawa lang. Camp. Family camp. Nasa Bible ba yan? Camp. Wala. But we're doing that because it is still consistent with the principle of scriptures. Communion of the saints. Right? Fellowship with other brethren. But particular command about family camp or youth camp, children's camp, or children's Sunday school. Tama? But all these things are consistent with the principle of teaching and communion and fellowshipping and edifying with one another. Okay? Pero pa po. Yes. Verse 5. Ang pinag-mention pa rin po dito is sanctified day or the day that you are commemorating the day. May mga taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa sa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Yan ang pinagtatalunan ng iba. Ano ba yung day na tinatawag dito? Yung iba nagsasabi, iba yung day na Lord's Day na sinisanctify. Wala namang sinabi si Paul, no? Kung ano yun eh. Yung day na yun. It could be you are trying to make that day a very special one like this Lord's Day. But I don't think it's still violating when we think of Lord's Day as a special occasion or a special day for us, still not violating the verse 5 of Romans 14. Whereas, on the other side of it is not being mentioned here if it is referring to the Lord's Day or not. No? Maybe, in his time, may mga tao talagang they are so kasi nga they are alam mo yung araw, yung panahon nila Paul, talagang ang paligid nila mga pagan, maraming mga special days yung mga yon. May mga days talaga na talagang very special sa kanila. Hindi lang yung
Christmas Day na kung tawagin na December 25 na Mitraism. Hindi lang yun, kundi marami silang day. So, perhaps Paul is thinking of that. I'm not so sure. No? But I don't think, even if Paul is thinking about Sunday as a special day for others, and others would not take it as I still hindi siya nagba-violate pa rin doon sa principle na para sa atin yung Lord's Day ay binukod ng Panginoon. Kasi pero on the other side of it, sabi ko nga hindi klaro kung ano yung sinasabi ni Paul dito. Kasi yung context ng pagkain, pagan yun eh. 'Di ba? Ano, Jen? Kasama rito yung context ng pagkain, pagan yan. Food offered to idols. And therefore, yung day, I don't think referring to Lord's Day as taking it as a special or sanctified day. Hindi yun eh. Kasi, ang tinutukoy ni Paul, food. Food. Ano yung food na yun? Food na ino-offer sa idols. So maybe that day, a special day that is being observed by many people during those days sa Romans, especially nasa Roma sila, ang daming mga special holidays ang mga Romans ng unang panahon because they're pagan. Okay? Meron pa? Yes, Ate Banji, last point. I believe so, ate. I don't think masamang kumain ng mga pagkain na nandoon. Pero 'yun ang babala ni Pablo, kung may matitisod sa gagawin mo, wag mo na lang gawin. Na? Pero nung unang panahon, ang piyesta sa atin ay paghahandog talaga 'yan sa mga patron. Pero palagay ko yung nung nag-evolve na yung time, wala na 'yun eh. Talagang nakagawian na lang talaga ng mga taong maghanda. Pero minsan, ang nangyayari, kaya sila rin naghahanda sa piyesta, yung noong araw, yung concept na para i-bless sila. Kaya nga ang iba, hey, kain kayo rito sa amin, dali, kain kayo. Oh, pagkatapos yan, dito naman sa bahay namin. Di ba noong araw ganon, sa mga probinsya? Ngayon, hindi na ngayon eh. No? Pero noon talaga, kahit hindi ka kakilala, pagdadaan ka sa mga province at piyesta, hindi papapatuloyin kanila. Kasi para sa kanila, mayroong special na blessing 'yon. No, parang may espiritu ng ano. Ngayon, kung kumain ka noon, walang masama sa pagkain. Pero kung sa tingin mo, mayroong kang natisod na iba, wag ka na lang pumunta at wag ka na lang kumain pa. Tama po 'yon, ate. Okay? Yes, Louis. Pinahihirapan mo naman ako. Ano ba yung nasa isip mo kung nung bumati ka, nung Happy Fiesta, ay naisip mo ba si San Pedro o si San Roque o si Santo Niño? Bakit ka pa bumati ng ganon? Kung ang binati mo Happy Fiesta dahil ang daming pagkain dito, I don't think may problema doon. Pero kung ang nasa isip, at sabi ko nga, at the end of the day, God will judge your heart. Bakit mo sinabi yon? It's because of the food or it's because you're thinking of the patron saints na ino-honor nung lugar na yon? Ayun ang isang doon natin susuriin yung bagay na yan. Okay? Maraming salamat po mga kapatid. Break muna tayo.